Ask ko lang po kung pwede po ba i-buy out ang GFAL through MPL Flex. So, ang GFAL or GSIS Financial Assistance Loan mga master ay isa po sa mga loan offers ng GSIS before. No, ito po yung loan na nagba-buy out ng utang sa mga private lending institution. So, ang tanong, ito ba ay babayaran ng MPL Flex? Pwede ba na si MPL Flex ay pipiliin na bayaran yung balanse sa GFAL? Ang sagot po ay hindi. No, ang GFAL ay hindi po kabilang sa mga loan offers ng GSIS na pwede makonsolidate into multi-purpose loan. No, kahit po ang itong GFAL ay separate po talaga yung kanyang deduction doon sa MPL. Maliban na lamang yung mga arrears ng inyo pong GFAL account kasi yun po ay ibabawas talaga sa loan ninyo sa MPL Flex. Ito po yung listahan ng mga GSIS loans na pwede po makonsolidate or babayaran po silang lahat ng MPL Flex na ito. Unang-una po itong salary loan, restructured salary loan, enhanced salary loan, emergency loan assistance, summer 1 month salary loan, console loan plus, enhanced console loan plus. Ito po yung console. No, ito po members cash advance, e-card cash advance, health or home emergency loan program. Nangyari po ito sa mga victims ng Typhoon Yolanda. Tapos nandito din po ang educational assistance loan 1 and 2, Fly Pal Pay Later, Study Now Pay Later, Stock Purchase Loan. Ito po lang mga loan offers no ng GSIS na to be consolidated sa MPL Flex. At kasali po dyan talaga mga master, ito pong inyong emergency loan kapag in default na ito. No, kapag due and demandable ang isang emergency loan, kabilang din siya sa babayaran ng MPL. Tapos, yung mga arrears na rin po ng inyong kasalukuyang emergency loan at GFAL, yun po ay isasali din sa babayaran ng MPL para maging updated ang mga loan accounts na iyon. So, yung arrears lamang po yung babayaran ng MPL, hindi po yung buong halaga. So, manatili pa rin yung deduction ng emergency at GFAL kapag kayo ay nag-avail dito ngayon sa MPL Flex na offer ng GSIS. Of course, yung mga mayroon pong existing na MPL, no, yung sa mga naunang version, MPL na pure at doon sa MPL Plus, no, kung kayo po ay may loan na ganun, ay of course po automatic po yun na ma-renew o babayaran din yung kanyang balanse kapag kayo ay nag-avail sa MPL Flex. So, yung mga loans din sa mga private lending institution ay hindi din po kasali, no? Hindi po sila kasali sa babayaran ng GSIS through MPL Flex, no? Separate po talaga siya. Wala na pong offer na loan ngayon ang GSIS na siya pong mag-buyout sa loan outside of GSIS on yung mga private lending institution. Tanging yun lamang pong GFAL noon, no, yung GSIS Financial Assistance Loan, yun lang po yung loan offer nila na nag-o-offer ng ito pong pag-buyout ng loan from PLIs. Sa ngayon, dahil hindi na po available ang GFAL, ay wala na po silang loan offer na pwedeng mag-buyout sa loan sa PLIs. Pero kung meron pa po kayong sapat, no, sapat talaga na net take home pay, pwede po kayong mag-avail ng mataas na loan sa GSIS, tapos yung loan proceeds ay ibabayad ninyo doon sa PLI para mapadelete yung kanilang deduction. Pero yun po ay hindi automatic na mangyayari. Kayo po ay personal talaga na pupunta sa PLI para magbayad, no, unlike doon sa GFAL. Yun naman po ay mangyayari kung may sapat pa kayong na take home pay to avail ng mas mataas na loan sa GSIS. Pero as to yung automatic talaga na si GSIS yung mag-process sa buyout, ay hindi po yun mangyayari. No, wala na pong ganun na loan offer ngayon, ito pong GSIS. So sana po ay nasagot po yung tanong, no, kung pwede ba mag-buyout itong si GSIS MPL Flex na mga loans, GFAL man, GSIS loans man, o maging loans sa mga private lending institutions.